Nagsimula ang kwento sa pagpapakilala kay Adele, isang babae ngayon ay namumuhay bilang isang solong ina. Pagkatapos ng kanyang diborsyo, nakibahagi siya sa isang tahimik at mahirap na buhay kasama ang kanyang anak. Nabubuhay sila gamit ang natitirang ipon ni Adele. Habang ang kanyang dating asawa ay nakaalis na, komportableng namumuhay sa kanyang bagong pamilya at halos hindi na iniisip si Henry. Ayaw ni Henry na makita ang kanyang ina na nakakulong sa kalungkutan. Sa kanyang sariling inosenteng paraan, pinasaya niya ito. Inalok niya itong gawin ang anumang gusto nito. Maging ito man ay pagtatali ng buhok nito, panunood ng pelikula ng magkasama, o kahit ang pag-aaya sa kanya na sumayaw. Umaasa si Henry na sa pamamagitan ng paggawa ng mga bagay na ito, madarama ng kanyang ina ang kaligayahang naranasan niya bago pa man magiba ang lahat. Ngunit gaano man niya kahirap subukan, si Adele ay nananatiling puno ng mga emosyonal na peklat na iniwan ng kanyang nabigong kasal. Isang araw, sina Adele at Henry ay pumunta sa isang supermarket upang bumili ng mga damit at pang-araw-araw na pangangailangan. Habang abala si Adele sa pagbabasa, humingi ng pahintulot si Henry na tingnan ang pinakabagong comics. Pumayag siya basta't manatili siya sa malapit at hindi masyadong maglakad. Habang binubuklat ni Henry ang mga comics, biglang lumapit sa kanya ang isang kakaibang lalaki. May saksak sa tiyan ang lalaki. Itinuro ito ni Henry. Alam na ng lalaki na nasugatan siya at humingi ng tulong kay Henry para gamutin ang sugat. Tinanong din niya kung sino ang kasama ni Henry sa tindahan, at tapat na sumagot si Henry na naroon siya kasama ang kanyang ina, si Adele. Pagkatapos ay hinakay ni Henry ang nasugatang lalaki sa kanyang ina. Nagpakilala ang lalaki bilang Frank at ipinaliwanag na nasaktan siya at nangangailangan ng tulong. Nang makita ang kanyang anak na nakatayo sa tabi ng isang estranghero, agad na natarante si Adele at tumangging tulungan siya. Gayunpaman, bahagyang naging mapilit si Frank at iginiit na tulungan siya nito. Lalong natakot at nag-alala si Adele sa maaaring mangyari sa kanyang anak. Nag-aatubili siyang magmadaling bayaran ang kanyang mga pinamili at inuwi si Frank. Pauwi, walang kahit isang salita ang sinabi. Sina Adele at Henry ay malinaw na tensyonado, hindi mapakali sa presensya ni Frank. Pagdating nila sa bahay, biglang lumabas ang isang balita sa telebisyon na nagpapakita ng mukha ni Frank. Dahil sa sandaling iyon, napilitan siyang ibunyag ang katotohanan. Isa siyang nakatakas na bilanggo na tumakas mula sa isang ospital sa bilangguan. At dito tahimik na magbabago ang kanilang buhay magpakailanman. Gayunpaman, ang narinig na kwento ni Frank ay lalong nagpatakot kina Adele at Henry. Natigilan sila, hindi sigurado kung ano ang gagawin. Ipinaliwanag ni Frank na isang gabi na lang ang kailangan niya para sa matutuluyan. May sugat pa rin ang kanyang binti matapos itong pilipitin habang tumatalon mula sa ikalawang palapag habang tumatakas. Nangako siyang hindi niya sila sasaktan hanggat sumasang-ayon silang ilihim ang kanyang presensya. Matapos marinig ang kanyang paliwanag, at ubiling pinayagan ni Adele si Frank na magpalipas ng gabi, umaasang wala talaga siyang balak na masama. Inamin ni Frank na hindi siya makapagbigay ng anumang garantiya, ngunit naninindigan siya na hindi pa siya nakakasakit ng mga inosenteng tao sa buong buhay niya. Para magmukhang pagkidnap ang sitwasyon, humingi ng pahintulot si Frank na itali si Adele sa isang upuan. Sa ganitong paraan, kung sakaling dumating ang mga pulis, hindi masisisi si Adele sa pagtulong sa kanya. Nang matapos iyon, kumuha si Frank ng karne mula sa refrigerator, hinugasan ito, at nagsimulang magluto ng pagkain para kina Adele at Henry. Habang pinapanood nila siyang magluto, parehong nagulat sina Adele at Henry sa kanyang husay. Nang handa na ang pagkain, sabay silang kumain. Ang maamong pag-uugali ni Frank ay unti-unting nagpapaisip sa kanila na hindi siya kapantay ng nakakatakot na imaheng ipinapakita sa telebisyon. Kinagabihan, nang maging kalmado na muli ang lahat sa labas, kinalas ni Frank ang mga tali ni Adele. Sinabihan niya sina Adele at Henry na magpahinga. Tumungo sina Adele at Henry sa kani-kanilang mga kwarto habang pinili ni Frank na matulog sa sopa. Kinabukasan, nagising si Henry at nalaman niyang nakapaghanda na si Frank ng almusal. Habang kumakain, patuloy na nakatitig si Henry sa pahayagan na puno ng mga headline tungkol sa paghahanap kay Frank. Napansin ni Frank ang kanyang pagkabalisa at binaliwala ito, sinabing madalas na pinalalaki ng media ang mga kwento, hinahalo ang isang maliit na katotohanan sa maraming kasinungalingan. Di nagtagal, sumama sa kanila si Adele. Bagong ligo at handa ng kumain. Tinanong siya ni Frank tungkol sa mga pag-alis ng tren patungong Canada. Ngunit inamin ni Adele na wala siyang ideya. Pagkatapos ng almusal, nagsimulang tumulong si Frank sa bahay. Inayos niya ang mga dingding, inayos ang kotse ni Adele, at tinuruan pa nga si Henry kung paano maglaro ng baseball ng maayos. Sa pagtatapos ng araw, nagsimulang makita ni Adele at Henry na si Frank ay maaaring hindi na ang mapanganib na lalaking kinatatakutan nila noon. Bilang isang maliit na pasasalamat, inalok ni Adele na tahiin ang punit na pantalon ni Frank. Sa sandaling ito, hindi sinasadyang napansin ni Frank ang isang peklat sa binti ni Adele. Ipinaliwanag niya na ito ay nagmula sa isang pagkahulog habang nagsasanay ng sayaw, at tahimik na ipinapakita ng pag-uusap kung gaano pa rin niya dala ang kanyang mga nakaraang sakit. Maya-maya, biglang umalangaw ang isang malakas na katok sa pinto.
Agad na tumugon si Frank, hinawakan si Adele at inutusan si Henry na tumabi na sinasabing wala ang kanyang ina sa bahay. Ang bisita ay isang kapitbahay na nakatayo roon na may dalang isang balde na puno ng sariwang mga may lakotan. Tinanong niya kung nasaan ang ina ni Henry, at sinabi ni Henry na pumunta ito sa palengke. Matapos marinig ito, binalaan siya ng kapitbahay na pinaniniwala ang may isang nakatakas na bilanggo na nagtatago sa isang lugar sa kanilang kapitbahayan at pinaalalahanan siyang maging mas maingat. Matapos ibigay ang mga may lakotan mula sa kanyang hardin, umalis ang kapitbahay. Mabilis na isinara ni Henry ang pinto at ipinaalam sa lahat na ligtas na ulit ito. Tiningnan ni Frank ang mga peach at itinuro na maganda ang kalidad ng mga ito, ngunit hinog na at malamang na masira sa loob ng ilang araw. Pagkatapos ay humingi siya ng pahintulot kay Adele na gawin itong peach pie. Pumayag si Adele at inanyayahan ni Frank sina Adele at Henry na tumulong habang tinuturuan sila kung paano gumawa ng masarap na pie. Nang maluto ang pie, umupo sila at sabay-sabay na kinain ito. Mula sa sandaling iyon, unti-unting napagtanto ni Adele na ang isang taong tulad ni Frank ay ang eksaktong uri ng lalaking hinahanap-hanap niya sa lahat ng panahon. Hindi nagtagal, makikita ang mga sasakyan ng pulis na nagpapatrolya sa labas, patuloy sa kanilang paghahanap kay Frank. Nang mapagtanto ang panganib, nagpasya si Frank na umalis na siya sa bahay ni Adele ng gabing iyon dahil noong una ay isang araw lang ang hiniling niyang manatili. Gayunpaman, pinigilan siya ni Adele at iginiit na manatili pa siya ng ilang araw, lalo na't hindi pa lubusang gumagaling ang sugat sa kanyang tiyan. Nang marinig ito, pumayag si Frank na manatili ng kaunti pa habang iniisip kung saan siya susunod na pupunta. Kinabukasan, gaya ng dati, naghanda si Frank ng almusal para kina Adele at Henry. Ipinagpatuloy niya ang pagtulong sa bahay sa pamamagitan ng pagsibak ng kahoy, pag-aayos ng hagdan, pagpapalit ng mga lumang gulong ng kotse ni Adele, at paglilinis ng mga baradong alulod sa bubong. Ang lahat ng maliliit ngunit maalalahan ng kilos na ito ay lalong nagpadama ng simpatiya kay Adele para sa kanya, at nagsimula siyang magbukas ng puso. Nang hapong iyon, hiniling ni Adele kay Henry na bumili ng mga groceries sa kanilang regular na supermarket. Puspos ng enerhiya, si Henry ay nagbisikleta doon. Pagpasok sa loob, mabilis niyang hinanap ang mga nakasulat sa listahan ng mga bibilhin. Habang ginagawa ito, hindi inaasahang nakilala niya ang isang babaeng kasing edad niya na nagsimulang makipag-usap sa kanya. Tumugon si Henry at ganito niya nakilala si Sarah. Pagka-uwi, nasasabik pa rin si Henry sa kanyang pakikipag-usap kay Sarah. Sa kanyang kaligayahan, aksidente niyang nakalimutang i-lock ang pinto sa harap. Dahil dito, ang isang kapitbahay ay dumiretso sa loob, malamang dahil pakiramdam niya ay malapit siya kay Adele para gawin ito. Ipinaliwanag ng kapitbahay na kailangan niyang umalis ng bayan ng ilang sandali at hiniling kay Adele na alagaan ang kanyang anak na may kapansanan. Dahil hindi niya makatanggi, pumayag si Adele na alagaan ang bata hanggang sa bumalik ang kanyang ina. Walang problema si Frank sa sitwasyon. Agad niyang ipinakilala ang kanyang sarili sa bata at inanyayahan ang lahat na maglaro ng baseball ng sama-sama. Sa panahong ito, ipinakita rin ni Frank kay Adele kung paano wastong i-swing ang bat. Mukhang kinakabahan si Adele dahil matagal na rin mula nang huli siyang makaramdam ng ganito kalapit na relasyon sa isang lalaki. Pagkatapos maglaro ng baseball, magkasama silang nagpahinga sa balkonahe. Nang gamabi na, pumasok sila sa loob at nanood ng telebisyon. Bigla na lang, muling lumabas ang balita na ang nakatakas na bilanggo na nagngangalang Frank ay nakatakas pa rin. Hindi nagtagal pagkatapos noon, bumalik ang kapitbahay para sunduin ang anak niya, na napilitan si Frank na agad na magtago. Sinubukan ng bata na sabihin sa kanyang ina na ang lalaking tinutugis ng mga pulis ay nasa loob ng bahay. Gayunpaman, dahil sa kanyang mga limitasyon, hindi niya ito maipaliwanag ng malinaw. Sa halip na maintindihan, nagalit ang ina, sinampal ang anak, at iniuwi ito. Kinabukasan sa paaralan, muling nakilala ni Henry si Sarah. Habang papasok sila sa kanilang mga unang taon ng pagbibinata, unti-unting lumago ang mga damdamin sa pagitan nila. Kalaunan, habang magkasamang nakaupo sa library, ikinwento ni Sarah ang tungkol sa kanyang ina, na madalas siyang pinalayas sa bahay tuwing pumupunta ang kasintahan ng kanyang ina. Matapos mapagtanto na ang ina ni Henry ay isang balorin, naisip ni Sarah kung ganoon din ang ugali ni Adele. Ipinaliwanag ni Henry na iba ang kanyang ina. Dati siyang tahimik at malayo ang loob, ngunit simula nang makilala ang isang bagong tao, tila mas masaya siya kaysa dati. Kinabukasan, biglang sumulpat ang ama ni Henry at niyaya siyang kumain ng hapunan kasama ang kanyang bagong pamilya sa isang restoran. Nahiya si Henry nang yayain siyang makipagkita sa kanyang mga kapatid sa pangalawang asawa. Pagkatapos ng hapunan, hinatid siya ng kanyang ama pauwi. Pagpasok ni Henry sa bahay, hindi inaasahang nakita niya ang kanyang ina na masayang sumasayaw kasama si Frank. Nang mapansin ni Adele na bumalik na si Henry, huminto ang ina. Pagkatapos ay ikinwento niya sa kanya ang kanilang plano. Sina Adele at Frank, na ngayon ay mukhang mas maayos na matapos mag-ahit ng balbas, ay nagpaplanong lumipat sa Canada at magsimula ng bagong buhay doon. Umaasa si Adele na sasama si Henry sa kanila at magiging komportable sa paninirahan sa Canada.
Narinig ito, natuwa rin si Henry, lalo na't matagal na niyang gusto ang ideya ng paninirahan sa Canada. Kinabukasan, sinimulan nilang iimpake ang mga bagay na plano nilang dalhin sa Canada. Pinaalalahanan ni Frank si Henry na huwag dalhin ang lahat ng kanyang mga laruan na nangangakong bibilhan siya nito ng bago pagdating nila. Habang tinutulungan ni Frank si Adele na ayusin ang kanyang mga personal na gamit, biglang umalis ng bahay si Henry. Gusto niyang magpaalam kay Sarah bago umalis. Pagkatapos makilala ito, gumugol sila ng oras na magkasama at tulad ng mga mausisang bata na malapit ng lumaki, nagsimula silang makaranas ng mga damdaming karaniwang pagmamayari ng mga matatanda. Pagbalik sa bahay, ibinahagi ni Adele kay Frank ang tunay na dahilan sa likod ng kanyang diborsyo. Ang kanyang dating asawa ay desperado ng magkaanak, at sa bawat pagkakataong nakunan si Adele, lalong tumitindi ang kanyang pagkadismaya. 3 beses niyang pinagdaanan ang sakit na ito. Sa kanyang ika-4 na pagbubuntis, sa wakas ay nanganak na siya kay Henry. Nakalulungkot, sa halip na suportahan siya, ang kanyang asawa ay natukso ng ibang babae at umalis. Nang marinig ito, tiniyak ni Frank kay Adele na iba siya. Nakikita niya ang kanyang sarili bilang isang taong responsable, handang protektahan at alagaan sina Adele at Henry kahit ano paman. Ibinahagi ni Frank ang kanyang sariling masakit na nakaraan. Ipinaliwanag niya kung paano siya napunta sa bilangguan. Nagkaroon siya ng asawang nagngangalang Mandy, at nagkaroon sila ng isang anak. Ngunit nang maging isang ina, unti-unting lumitaw ang tunay na ugali ni Mandy. Namuhay siya ng walang ingat, pinalibutan ang sarili ng mga hindi malusog na impluwensya, at kalaunan ay pinagtaksilan si Frank. Isang araw, dahil sa galit, itinulak siya ni Frank sa isang mainit na sandali. Nabangga niya ang pader at namatay. Ang sunod-sunod na pangyayaring iyon ang humantong sa kanyang pagkakakulong sa kasong pagpatay. Matapos ibahagi ang kanilang nakaraan, tahimik silang bumalik sa kanilang nakagawian, nagmop ng sahig at naglilinis ng bahay ng magkasama. Kinabukasan, bago umalis ng bayan, naglaan ng oras si Henry para bisitahin ang bahay ng kanyang tunay na ama upang mag-iwan ng isang liham pamamaalam. Habang pabalik, nilapitan siya ng isang pulis at inalok ng sasakyan. Kahit na nag-alangan si Henry noong una, iginiit ng pulis na iuwi siya. Pagdating nila, nagulat si Adele nang makitang bumaba si Henry mula sa isang kotse ng pulis. Nagtanong ang opisyal ng ilang tanong at mabuti na lang at mahinahon at walang hinala si Adele. Nang makitang nasa kalagitnaan na ng paglipat ang pamilya, tinulungan pa ng opisyal na dalhin ang ilan sa kanilang mga gamit sa trunk ng kotse. Sa itaas, nanatiling nakatago si Frank. Maingat na binabantayan ang bawat kilos. Nang tuluyang umalis ang opisyal, sinugod ni Adele at Henry si Frank at hinimok niya silang umalis kaagad. Gayunpaman, kailangan pa rin nila ng pera para sa biyahe. Tumungo sina Adele at Henry sa bangko para kunin ang kanyang ipon. Sa bangko, tinanong ng isang clerk kung bakit kinukuha niya ang lahat ng kanyang pera, at ipinaliwanag ni Adele na lilipat sila ng bayan. Pagkatapos makuha ang lahat, nagmadali silang umuwi. Samantala, nagulat si Frank nang biglang sumulpat muli ang kapitbahay ni Adele. Dahil walang oras para magtago, nagpanggap si Frank na isang tagapag-ayos na nag-aayos ng mga muebles sa bahay. Tila tinanggap ng kapitbahay ang paliwanag, ngunit nanatili si Frank na hindi mapakali, nag-aalala na baka matuklasan ang kanyang tunay na pagkakakilanlan anumang oras. Hindi nagtagal, umuwi sina Adele at Henry at naghanda na agad na umalis. Sa kasamaang palad, kasabay nito, isang grupo ng mga pulis ang dumating at pinalibutan ang bahay. Naging malinaw na iniulat ng kapitbahay ang presensya ni Frank. Dahil walang paraan para makalabas, itinali ni Frank sina Adele at Henry para hindi isipin ng mga pulis na kusang loob nila siyang tinulungan. Pagkatapos noon, sumuko siya. Dahil sa kanyang mga ginawa, si Frank ay sinentensyahan ng 10 taon sa bilangguan dahil sa pagtakas sa kustodiya, kasama ang karagdagang 15 taon dahil sa pagbihag kay Adele at sa kanyang anak. Habang nakakulong si Frank, sinubukan ni Adele na magpatotoo sa korte, na ipinaliwanag na si Frank ay isang mabuting tao na hindi kailanman nilayo na saktan sila. Sa halip na tumulong, ang kanyang testimonya ay naging dahilan upang mailipat si Frank sa isang bilangguan na mas malayo sa kanya. Mula sa sandaling iyon, napilitan si Adele na maghintay ng maraming mahabang taon para sa kalayaan ni Frank, na pinanghahawakan ang kanyang pagmamahal para sa kanya. Samantala, si Henry, na ngayon ay malaki na, ay piniling tumira kasama ang kanyang biyolohikal na ama. Sa paglipas ng panahon, humiwalay din siya sa kanyang landas kay Sarah. Habang lumilipas ang mga taon, si Henry ay naging isang matagumpay na negosyante. Nagtayo siya ng isang restoran ng pie gamit ang mga recipe na natutunan niya kay Frank. Sa kabila ng kanyang tagumpay, hindi siya kailanman nalilimutan ni Henry. Regular siyang nagpapadala ng mga liham kay Frank na nakakulong pa rin. Palaging sumusulat si Frank, ipinagmamalaki ko ang lalaking kinagizna ni Henry, lalo na pagkatapos na ikasal si Henry kay Sarah. 25 taon ang lumipas at sa wakas ay nakalaya na si Frank mula sa bilangguan. Matapos ang mga dekada ng paghihintay, nanatili ang kanilang pagmamahalan. Sa wakas, pinili nilang magsama magpakailanman. Dito nagtatapos ang kwento. Salamat sa panonood, kaibigan.